Kwento, Lapis na Biyak. Si Eric ay isang tahimik na pintor. Noong una, ang kanyang mga obra ay puno ng liwanag, gamit ang mga kulay ng pagmamahal na kanyang natutunan mula sa isang taong akala niya ay mananatili. Ngunit dumating ang unos. Iniwan, pinili ang iba, at iniwang hindi lamang puso kundi pangarap na durog. Tumigil siyang gumuhit. Ang kanyang mga kamay, dating magaan, ngayon nanginginig sa bawat pagpindot sa lapis. Pakiramdam niya, wala na siyang kakayahang magpinta ng kinabukasan. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis ng kanyang lumang studio, natapakan niya ang isang sirang lapis, basag, biyak, halos wala ng silbi. Kinuha niya ito, isinulat sa papel, nasaktan na durog pero ngayon, ako na ang gumuguhit ng sarili kong bukas. At sa mismong araw na iyon, nagsimula siyang magpinta muli ng hindi perpektong mga hugis, kundi mga kwento ng paghilom. Hindi na siya umaasa sa ibang kulay. Siya na mismo ang gumagawa ng sariling paleta. Ang kanyang unang obra mula sa pagbagsak ay pinamagatang Lapis na Biyak. Hindi ito maganda sa tradisyonal na mata, pero sinabing ng isang bumisita, ito ang pinakamatapang mong likha. Minsan, ang sirang lapis ang siya ring pinakapuwersa ng muling paglikha. Ang natutunang aral nito ay ang kwento ng pagbangon mula sa pagkadurog. Ipinapaalala nito na kahit ang sirang bahagi ng ating sarili, ang mga iniwang pangarap, na bigong relasyon o nawalang tiwala ay maaari pa ring maging kasangkapan ng bagong simula. Tulad ng basag na lapis ni Eric, ang mga pira-pirasong alaala ay pwedeng gawing panulat ng mas matapang na kwento.